Nagtataka ka rin ba kung bakit maraming in love sa LU? Ako rin for the longest time. Finally, andito na tayo sa La Union para magkaalaman kung bakit. Pupuntahan natin ang mga trending na kainan, yung mga hindi mo dapat palampasin according sa mga regulars. Bukod dyan, meron tayo hack para pagdating mo sa room mo, busog at makakapag-relax ka na. Speaking of room, papakita ko sa inyo ang isang Airbnb na laging fully booked. Isang underrated highlight ng LU, yung kanyang napakagandang sunset. At may igaganda pa yan. May kasama nga pala tayo na local na sikat sa social media. At dadalhin niya tayo sa mga paborito niya kainan kasama ang isang hidden gem dahil affordable na, masarap pa. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! On the way to the La Union Beaches, may madadaanan kayo na Grumpy Joe. Kain muna kayo din eh. Kung gusto nyo na pagdating nyo ng La Union ay magre-relax lang muna kayo sa hotel nyo, I suggest na baguhin nyo ang itinerary nyo. And yes, this is the same Grumpy Joe na sikat sa Baguio, saka sa Pampanga, narinig din sa La Union. Meron din silang branch sa Dagupan, Pangasinan. At kita nyo naman ang daming nakain. Tulad sa kanilang other branches, mga groups talaga kumakain, mga pamilya, mga magkakaibigan, magkakatrabaho. Ayan, na rin yung pagsasaluhan natin ngayon. Siyempre, magpipizza tayo. 12 inches. Ang maganda sa Grumpy Joe, pwedeng dalawang flavor. So ito, Aloha 5 cheese. So yung gusto ko na 5 cheese pizza, merong pineapple, kaya Aloha. Tapos, merong spinach truffle. And then, ari yung chorizo shrimp na pasta, spicy seafood pesto, fried chicken rice meal. Sarap ng fried chicken din eh. Tapos, ari yung nutty cranberry salad, mojo fries, pork ribs na rice meal. Tapos for our drinks, meron tayong iced coconut latte, iced raspberry, and grumpy juice. Tapos bagong labas daw, red velvet cake. Tapos kahit nakapunta na ako sa ibang Grumpy Joe branches, ibang-iba yung ambience. Parang medyo rainforest yung team dito. Kasi I asked them, iba't iba daw. Bawat branches, merong Mediterranean, merong cowboy, merong Sahara. Kaya check nyo rin. Ayan na, para pagdating namin sa Airbnb namin sa La Union ay tutulong muna. At medyo napagod sa pagdadrive, kakain na tayo din eh. So, let's start. Siyempre, pizza muna tayo. Yan, ito yung kanilang spinach truffle. Yan. Very few na thick crust pizza yung nagugustuhan ko talaga. At kasama ang Grumpy Joe dyan. First bite. Thank you, Lord. Wow! Yung spinach, malalasahan mo yung texture nung spinach, pero yung flavor, yung pet, hindi. Kaya, kino-compliment kayo pagka-cheesy niya, and then may hint ng truffle flavor. Try natin tong chorizo shrimp na pasta. Ang bango nito ah. Amoy ko yung chorizo, yung freshness ng shrimp, and then yung sauce. Yan, so ito, sama-sama na yung pasta, yung chorizo, saka yung shrimp. Ito yung pasta na it's gonna hit you with different flavors. Nandun yung tomato sauce, tapos nandun yung chorizo na salty, tapos may sweetness din. And then yung plum shrimp. One of the more flavorful pastas na nasubukan ko. Talagang malalaki yung ano nila dito, yung mga chicken nila dito. Yan, try natin. Ito talaga one of the best fried chicken. Doesn't matter kung fast food, kung restaurant, kung lutong bahay, yung pagka-crunchy niya, yung pagka-juicy niya, yung pagka-salty niya, a little peppery. Wow. Kaya naman natin itong not really a fan of pesto, pero kasi spicy seafood, yun ang nakaano sa akin eh, naka-capture na attention ko. Yung spicy seafood. Nice yung cook yung seafood. Yung pesto, kahit hindi ka mayroon sa pesto, magugustuhan mo. Kasi yung pesto, na-improve siya ng pagka-creamy niya. And then yung konting anghang, hindi naman siya talaga sobrang spicy, pero yung kikilitin ka ng konting anghang. Between the two, ang hirap pumili kung ano yung paborito ko na pasta dish. Pareho masarap, kaya try nyo pareho. Pare naman yung mojo fries. Yan, ang laki oh.
So dip natin siya dito sa ano. Wow! Ito, appetizer siya. Pero sobrang nakakabusog. Nice season, crispy. Tapos ang sarap nitong dip. Parang may garlic siya. Parang may mayo. May sriracha. Yun naman naralasahan ko dito eh. Tapos ito yung nutty cranberry. Lagay din natin ng dressing. So may bell pepper din siya. May onion rings, I think. Tapos may cheese, cranberry, nuts. Try natin. So walnut yung nut niya. Sweet cranberry. Tapos yung dressing niya, tangy pero may sweetness din ng konti. Tapos yung cheese, nagko-complement lang yung pagka-salty niya. And then, ito na yung pork ribs niya. Laki ng pork ribs Yan. So yung pagka-tender niya, ito yung ano eh, yung sabi ng karamihan na ganito dapat yung ribs. Yung hindi falls off the bone, yung nakadikit pa rin siya, yung kumbaga ngangatain mo pa rin, pero pag kinagat mo, malambot yung pagka-meat. Tingnan natin kung ganun yun. Wow. These are good ribs. Sweet barbecue flavor. Nice ratio of meat to fat. And then itong 5 cheese pizza, what I can tell you sa 5 cheese pizza niya, ay ano yan, salty and a little sweet. So yan, ito dinagdagan lang ng pineapple, yung aloha version niya. Tapos creamy. So yung pineapple, nagdagdag lang siya ng konting sweetness and a layer of texture na medyo may crunch ng konti. So yung makakain na gayon, kailangan may dessert. Ito, bagong labas nila. Swerte natin, inabutan natin. Mahilig ako sa red velvet cake eh. Crumbly, smooth, yung nasa gitna, creamy, tamang-tama lang yung tamis. So ito kay Aisha, ice raspberry. Tignan ko muna bago ko bigay sa kanya. Wow, sweet and refreshing. Tapos ari yung grumpy juice niya, ari sa akin. Mas gusto ko to kaysa doon. Tapos syempre ang LU, sikat na sikat yan sa mga kape. Tingnan natin kung may laban ng kape ng Grumpy Joe. Ito yung hinahanap ko na kape. Yung creamy, pero hindi siya sobrang milky. Tapos may tamis, pero nandun pa rin yung lasa ng kape. So again, kung balak nyo mag-LU, lalo na kung kasama mo yung friends mo, yung family mo, ari na ang una yung stopover. Grumpy Joe sa La Union. Or kung local ka naman, kita mo naman marami kumakain na locals din eh. Hindi na kayo kumain this weekend ng pamilya mo. Solid start sa ating LU Food Crawl. See you sa next one. Ayan, narinig na kami sa accommodation namin. We're at Surfstar LU, a highly recommended Airbnb din sa LU. Nasa room 2 kami. Yan. Pagpasok nyo, merong, I think this is a double bed. Minimalist lang yung style niya, pero very relaxing. Wala siyang TV, but I guess with the view of the beach, yun na yung pinaka-TV mo. Tapos may air condition and napakalaki ng banyo. Kasi ang gusto ko sana yung sa taas eh. Kasi yun yung may balcony na view ng beach, pero meron naman ditong kubo, yan si Mrs. nandiyan na open sa lahat ng mga guests ng Surfstar LU. Tapos imagine mo, narinig ka, nakatambay ka lang, mag-work or kung ano man, may merienda, tapos yun ang view mo, tigit yan na ang TV mo. Tapos yung relaxing sounds ng beach. Nice. Ayan, may mga activities din dito, may mga board games na pwede mong gamitin. Ayun, kakasabi lang na magre-relax, nag-relax na ang isang iyon. First time namin din sa LU, so yan. Ganun pala ang beach niya. So, gray sand, fine naman. Tapos, yan, malakas ang waves. Kasi syempre, surfing capital of the North nga ito. Etong sa Surfstar, ito yung part ng beach na wala masyadong tao. Pero, walking distance lang siya. Doon lang naman yung mga yung mga gimmick spots, yung mga kainan spots. Napakalapit lang. Tapos, di na kami tatambay. Yun, kaway-kaway siya. Yun yung sinasabi ko yung second floor. Yun, yung taas na yun. Yung may balcony. Pero pag nakaupo dyan, ang view mo, panalo na. Tama ang balita, tama ang feedback. Ay mabilis ang wifi. Ang bilis nga naman. Walang problema ang pag-upload ng aking mga clips. Ayan, met one of my OG followers, si Princess. Hello! Kumusta? Enjoy naman, LU.
Ayan, mga kababayan ko from Batangas. Narinig kami sa labas na rin. Ano tong parang warehouse na to? Sa mga katulad ko no first timer, parang warehouse nga naman. Pero are, sa mga malilimit sa LU, ay alam na alam kung ano are. Are ang Masa, Barefoot Bakers, na sikat din sa LU. Grabe, ang laki ng coffee shop na to. Parang warehouse nga. Pero ang pangalan na rin, familiar na sa akin. Nakatry na ako na rin, Masa Bakehouse. Pero yung sa Taft, yung ka-collab ko, si Bella Racelis. Nag-coffee rin kami noon, saka nag-pastries. Para yung kinain namin nun eh. Yan, yung Spanish bread na masarap. Para din yung kinain namin doon sa Taft Avenue branch nila. Yan oh, yung Spanish bread. First bite. Thank you, Lord. Ganun din. Hindi siya parang kanto bacon yung Spanish bread. More crispier yung nasa labas. Tapos, ganun din yung loob. Parang yung texture lang talaga yung iba. Nice. Tapos ito yung ano nila. Kasi kakaiba. Merong homemade coco jam. Not bad. Hindi ko naman nalalasahan yung coco jam. Siguro talagang humalo na yung lasa. Kumbaga, naging corporate na. Pero, kahit may coco jam, ayos na ayos lang yung tamis. May pait pa rin. So, ito na yung afternoon coffee natin. May kakolab tayo mamaya. Isang lokal din sa LU, kaya abangan nyo yun. Hi, Minnie! Hello! See you in a bit. Kung surfer ka talaga, needless to say, mag-e-enjoy ka dito sa La Union. Grabe. Look at those waves. Tapos with the sunset in the background, although ngayon hindi masyado maganda yung sunset dahil medyo cloudy. But still, not a bad way to end your day. For dinner, tayo sa Kuro, sa Curbside Villas. Highly recommended ng ating kakolab ngayon. Ari daw ang paborito niya na restaurant, din sa La Union. So dito kami sa alfresco dining area. Meron silang indoor na air condition doon. Pero kasi galing surfing yung mga kasama namin, kaya basa sila. Kaya dito kami sa labas. Ayan, syempre kasama natin ngayon. If you've been searching for La Union content, probably kilala niyo siya. Most probably the most famous face ng La Union. Si Minnie Nato. Yan, thank you for joining me today. Buti na lang nandito ka. Ayan. Thank you also. Tapos dinala mo ako dito. This is your recommended restaurant? Yes, ito ang pinaka-paboritong restaurant. Pero before we eat, kwento mo muna sa amin kung paano ka nag-start dito sa La Union. Taga Manila ko dati kasi I was acting in Manila. Tapos lumipat ako dito sa La Union for surfing. Surfing. Yeah, medyo na-addict. Since wala nang hindi na pwede mag-film sa Manila nung time na yun. Wala akong job. So, parang pumunta lang kami dito ng best friend ko sa La Union. Tapos, yun, doon na kami nag-umpisa nag-surf. Kasi na-meet namin si Monmon, kapatid ko. Hindi nyo makita. Kaya dito. Mamaya, siya ang nagturo ng best friend ko. Ayan, next time, magsusurf din. May tuturuan mo kami mag-surf next time, ha? Nag-surf lesson kami, tapos yun, na-addict na. Since medyo hindi pa rin bumalik yung mga TV and everything, nag-decide na ako na lumipat. Okay. So now, La Union is what you consider your home? Yes. Super favorite ko lang talaga La Union. It's not the best beach. It's not. Pero kung surfer ka, may enjoy mo talaga dito. Tama. Yeah. Kain na tayo. So ano yung favorite mo dito? Ito yung croquetas, ito yung paborito mo, diba? Isasabi mo favorite mo. Yes, pag kumakain ako dito, ito lang talaga in-order ko dito. Croquette, tsaka Kuro First Bite. Thank you, Lord. Okay. Wow, sarap nga, Sweet no? potato. Sweet potato, yeah. Sarap nga, no? Ang creamy ng looban, ang ganda ng pagkakaluto. Kasi ako, I'm big on texture when it comes to food. Gusto ko yung may contrast ng crunchy, tapos yung soft and mushy. Ito yun, crunchy yung labas and then mushy yung interior yung loob. Tapos hindi lumpy yung loob, Masarap nga ito. Ako, kakatapos ko lang mag-surf, so sobrang gutom na. Wow. This is so good. Oo nga, I can see na pwede nga ubusin ito ng isa lang, Talagang parang sarap na sarap ko, no? Ang daming flavors. Yeah, It's tama. filled with so much flavor. Yeah. So this one is calamansi. Parang bagay na bagay nga itong mga frosted drinks sa sa La Union. Yes, kasi mainit. Mainit, So ito yung calamansi. Wow. Naka-order ba na 1 liter nito? 1 Meron liter. yata, meron. For sharing. I have the peach frosty.
Wow. It's really good. Sarap ito. Tapos ito yung ano nila, spam chips nila. Kasi yung spam, usually spam fries, spam fries. Kung chips naman, hindi ganito na presentation. Nakita ko lang to sa IG nila eh. Sabi ko, ordering ko para ano. Ang really thin and crispy. Yeah, first time ko ito makita. So, sige. excited ako i-try. Try natin. Tapos, this is mayo. Wow. Crunchy. Parang bacon na siya eh, no? Bacon. Actually. Hindi na, lasang-lasa ko yung spam. Pero yung ano niya, yung texture niya, parang bacon niya, no, na sobrang ganda ng Super pagkakaluto. crispy na. Super foodie place talaga dito and Talaga. coffee place. So kahit hindi ka surfer, may enjoy mo yung La Union. Yeah, 100%. Ito yung na-capture nito yung attention mo, yung ano niya, yung squid ink pasta. Yes. So I'm seeing, syempre squid ink pasta, tapos may cheese, may shrimp, tapos may calamari and tomatoes. Ang shiny nung nung squid ink pasta. How is it? Really heavy on the squid ink flavor. Talagang squid ink talaga. Yan. May lemon nga pala. Yun yung kulang kasi sobrang heavy nung squid ink flavor eh. No? Tapos with the lemon. Way better. Parang may black lipstick. Itim. Ito, Pwede pure na yan. saw dito. Steak salpikaw. Steak salpikaw. Although beef salpikaw is beef salpikaw, ito steak talaga siya. Ganda na pagkakaluto niya. Oh. So meron siyang quail eggs. Tapos hindi na siya sizzling ngayon, pero kanina sizzling. Ready? Try it. Wow, that's really tender. Sarap, no? Ang lambot, no? Ang lambot. Wow. Tapos garlicky. Yung quality ng meat, no? So far, ito yung favorite ko na dish na try natin. No, sobrang sarap. Pero na-excite ako dito kasi sabi mo masarap din to eh. No? Itong, Oh my God! I forgot! In-order mo yung beef tapa. Yan, that's the face of excitement nung na-realize niya na merong beef tapa. Favorite ko yun eh. Kasi after serve, daming protein. Oh yeah, tama. Protein, so may rice. Yata rice. Tapos yung garlic. Na-excite tuloy ako dito. Oh, wow. Not as tender as the salpikaw, pero sobrang flavor, Sweet, garlicky, salty, a little soy sauce flavor. Wow. Parang hindi na kita maistorbo dyan, This is the face of satisfaction of the dish. Alam ko anong favorite mo. Oo. Huwag na kayo maniwala sa mga sinasabi ko. Just look at her face while eating, while enjoying the beef tapa. Yun na yun. Alam niyo na yun kung anong o-orderin nyo. The beef tapa. And favorite ko siya kasi sobrang laki ng serving. Yeah, oo. Then sulit na sulit. So, hindi ka napahiya sa recommendation mo dito sa Curbside Villas. It's really good. I enjoy the meal. So, hope to see you tomorrow. Yes. Kain na tayo. Yes, please. Kain na. Ayan, another can't miss stop din sa La Union, ang El Union Coffee. Probably the most popular coffee shop din sa La Union. Ngayon kasi weekday, kaya kokonti lang yung tao. Although marami na rin yan. Pero ito talaga pag weekend, sobrang haba ng pila niyan. So we're trying their very famous na grilled cheese, saka yung sa akin dirty horchata. Ito rin na yung kanilang grilled cheese sandwich. Medyo expensive pero malaki naman pala. And from the looks of it, ay napakasarap. Yan na. Sana may cheese pool. Let's see. Wow. So yung labas niya, kita mo golden brown, feels and looks really crispy. Napakabango. First bite. Thank you, Lord. Wow. Again, really crispy, buttery. Yung cheese, hindi siya masyadong salty, surprisingly. Tama-tama lang. Wow. I can see kung bakit addicted yung mga pumupunta sa La Union din sa grilled cheese ng El Union. Tapos may dipping sauce din dito. Hot sauce. Hot sauce. Wow. Tapos ito yung napapanood ko sa mga videos, yung dirty horchata. Try natin. Wow. I can taste the cinnamon. Tapos medyo toasted yung flavor. Tapos more milky rather than the strong coffee flavor, pero balanced naman. El Union is a good way to start your day din sa La Union. Ayan, narin na tayo sa isang kainan na sikat sa mga locals. Pero yung mga turista, hindi masyadong alam.
Yan, parang nga rin Cebuano, yung Lami Jude. Di ganyan yung Cebuano for masarap din eh. So siguro ari yung mga best sellers nila. Tapos, turo-turo style siya. Daming ulam, daming pagpipilian. Saka yan, nagdadatingan na yung mga mangangain kasi around lunchtime na. Hirap pumili. May narinig akong sinanglaw, mga pagsinanglaw. Saka malaki rin yung lugar, Ang dami ring pwesto, ang dami ring kainan. Dini tayo sa baba. Pagsaganda at napaka-relaxing ng view sa kainan na very charming. Talagang away from the chaos. Sa lasa na lang magkakatalaw. Pero pag garni ang view, ay talagang makakatulong sa complete experience. Ayan. So ito yung order namin. So breaded pork, sinanglaw, na siguro ito yung version nila ng Batangas Goto. And then dinakdakan. Tapos kinilaw na tuna na may gata. Tapos yan si Minnie umorder ng iba. Pork adobo sa ginataang gulay. How was it, guys? So good. So good. Very comforting, no? Especially with this view, no? Then this view. Ayan, hi again. Hello again. So we're back with Minnie. This time at a local restaurant that she recommended. So where are we right now? It's Lami Jude. which is a Cebuano term for masarap dito. Yes. Masarap talaga. Masarap talaga, yan. So remains to be seen if it's Lami Jude, but very promising with the view and all. Hindi, With the- masarap talaga. Masarap talaga. Oo. That's why you recommended it, right? I ordered this is sinanglaw. Sa Batangas, we have our version of a dish like this, which is the Batangas Goto. So beef innards, and then it's a soup base as well. So I wanna know how it tastes and how it differs from Batangas Goto. And you ordered the dinakdakan. So we're gonna Dinakdakan, share yes. dinakdakan. Tapos yung breaded pork. Kasi bagong luto nilabas yung breaded pork eh. It was really appetizing. And then Aisha wanted tuna kinilaw na may Kinilaw. gata. Kinilaw na tuna. Kasi I checked the Google reviews din. Ito yung recommended talaga nila. And then you also ordered the ginataang Yeah, I gulay. always get kinataan. Ginataang Paborito mo gulay. to. Yan. Ooh. Alam mo ito, First bite. Thank you, Lord. Medyo papaitan siya, no? Mahilig ako sa mapait. Sarap eh. Oh, yeah. So ano siya, it looks like Batangas Goto, pero yung flavor profile niya is papaitan. Clean yung meat. So, wait, Actually, kahit ito lang, okay na to eh. No? Wait lang gusto. It looks like you liked it. Yeah. Tayo ko na itong orderin. Ito, bagay siya dito sa papaitan. Kasi it's something crispy, something fatty. Yan. I'm gonna get the one with the fat. Ayan natin. Crispy and fatty, no? Tapos nicely seasoned with the salt. I think kasi kakaluto lang. Tapos this really gonna go really well with ketchup, ano? Ketchup, if you... Grabe, sarap. Sarap, no? I don't know about you, pag nagta-travel ako Oo. anywhere, kahit ibang bansa, nag-make friends talaga ako sa mga local. Oo. Gusto ko may kaibigan ako na local. Oo. Tapos doon na ako pumupunta sa mga local spots. And that's what I did. I got in touch Oh, with that's you, true. with the local, di ba? Ganun din ako. Dito pa lang, sobrang sulit na yung food trip natin sa La Union. So I'm trying I'm sorry. Nakailang beses na siya nagsabi ng ang sarap. Comment down talaga below. Actually, masarap naman talaga nga no? I'm gonna try the tuna. Kinilaw na tuna. Wow, ang sarap ng tuna. Ang kanila pagkakaluto ng kinilaw. Malambot pa yung tuna. Almost like sashimi. Malambot. Try. So, may pork din pala itong itong gulay. So, it's creamier. Tapos mas may fatty flavor. And almost like nutty. Yung maanghang nakain ko yung sili. Mahilig ako sa gulay, so lagi kong in-order ito. Always. Sarap nga. Sarap yung gulay. So yan, kainin na namin to. So thank you, Minnie, for joining me, for recommending last night yung Curbside Villas. Tapos ito, sobrang panalo ng mga recommendations mo. Thank you so much. So, ako, you sold me on the idea of traveling to La Union for food. Sobrang sarap ng mga food na nakain natin. Can you invite our viewers to go here, to come visit and eat what La Union has to offer? Yeah, thank you so much for inviting me and then joining me in all of the good foods in La Union na hindi alam ng mga turista usually. Yes, So I hope you guys enjoyed seeing our local food here. You have to come experience the hidden gems of La Union. If you guys want to follow me, I'm on TikTok, Instagram, and Facebook. Lahat
Mini Nato. Mini parang Minnie Mouse, M-I-N-N-I-E, Nato. So yeah, I hope you guys can follow me. Coffee with this view, sarap. Ayan, for our afternoon coffee, nandito kami sa Little Cat Coffee. Highly recommended ni Mini. So ito yung iced Americano with nitro foam. Ayan. Our wake me up. Kasi medyo mainit nga, nakakaantok, saka busog. Try natin. Wow. Strong coffee. Tapos frothy yung foam. And creamy. If you like your coffee strong, pero gusto mo ng konting treat, highly recommended po. Yan, naroon na tayo sa one of the most popular na kainan din sa La Union, ang merienda. Hindi tayo magmi-merienda din tayo ay magpo-full meal dahil meron sila din na sikat na crispy pork kare-kare. Kakatuwa o parang literal garahe lang. Arena ang crispy pork kare-kare named as such. Yeah, may crispy pork bagnet, tapos may kare-kare sauce and then vegetables, alamang, bagoong, and bagoong rice. Tapos ari ang sikat nila din na dessert, parang literal na merienda. Ayan, uunahin na natin tong dessert at kabanas din sa La Union ay natutunaw na ang ice cream. So try muna natin yung banana bread kung anong lasa. First bite. Thank you, Lord. This is really good banana bread. Yung ano siya, yung moist, tapos lasang-lasa mo yung banana. Sanay tayo pag a la mode ay yung cookie a la mode are. First time kong makakatikim ng banana bread a la mode. Let's see if it works. Banana bread, ice cream. Parang there's no reason nga naman for it not to work. Tapos lagyan natin ng whipped cream. Tapos I think this is caramel sauce. Sama-sama na. Tapos ito yung nakikita ko talagang lagi in-order dito Ayan, so bagnet. Try muna natin ng bagnet lang. Tender meat, crispy naman yung skin. Flavor-wise, hindi sagad yung alat niya. Pero kasi, serve siya ng kare-kare style So, hindi sinasagad yung alat niya kasi syempre may alat tong alamang sa atong kare-kare sauce, saka syempre yung bagoong rice. So try natin yung yung bagoong vegetables, kare-kare sauce, alamang, saka bagoong rice. Yun ang alat na kulang din sa bagnet, sa crispy pork. Sasama-samahin na natin to. Samahan natin ng gulay, kare-kare sauce. Yan. Solid bite. Tapos yung kare-kare sauce, sakto lang yung peanut flavor. Pero talagang siya, salty siya. Kung mahilig ka sa crispy pork sa kare-kare, you have to try this dish. For dinner, another LU classic, sabong fried chicken. Yan, ari yung in-order namin. So 3-piece chicken with rice, tapos honey bagoong yung sauce. Ari yung best seller talaga nila. Looks really good. Yan, ari na, sabong fried chicken. Another must try daw din sa La Union. 3 pieces, dalawang malaki. I'm seeing thigh part, leg part. Try muna natin without the dipping sauce. Yan. First bite. Thank you, Lord. Wow. It's really flavorful. Sobrang kakaiba yung mga flavors. I'm tasting, immediately, I tasted bagoong. Yung yung pagkagat mo, a little confusing. Kasi first time mo makakatikim ng ganung lasa sa fried chicken. But once you get over the initial shock na you're eating bagoong flavored fried chicken, masarap siya. Then dip natin dito. Not really sure what this is. Try natin. Let me confirm kung kare-kare sauce siya. Yes, kare-kare sauce. So parang baliktad. Halip na bagoong yung sausawan, yung kare-kare sauce ang naging sausawan. Obviously, if you're not a fan of kare-kare and or bagoong, hindi mo siya magugustuhan, pero it's worth a try. Yun sa La Union. Overall, must try. Pare, sa pang sikat din sa LU,
yung tagpuan. Ang mga sikat na dishes din na nakikita ko, yung bagnet. Pero, dun tayo sa isang sikat, yung Surf Town Pares. Dayo pa ng LU para mag-Pares. Uy, this is a good initiative ah. Share tayo dyan. Yun, here's our Pares. Surf Town Pares, that is. Yeah, na rin na yung Surf Town Pares. They weren't kidding when they said na solo serving to. Tamang-tama nga naman, good for one lang to. Pero syempre, rice. So, Pares. Yung Pares niya, obviously, yung matamis na version. Try natin. First bite. Thank you, Lord. Wow! Grabe, sobrang lasa nito. Salty. Actually, hindi siya sobrang, wala siyang wala siyang masyadong tamis. More of more of salty. I was expecting na parang Pares Retiro. Actually, parang siyang Korean beef stew. Parang ganun yung niya, yung timpla niya. So, lagyan natin ito, chili oil. Yan, kasi everything is better with chili oil. Saka egg. Wow, ang anghang nun. So kung mahilig ka sa Pares or Korean beef stew or naghahanap ka ng medyo affordable na rice meal, try mo Surf Town Pares, din sa tagpuan. Dahil kay naman ng banas tayo ay magko-froyo. At dine El Yao ang matunog na pangalan sa kare, highly recommended ng aking kaibigan na si Ama. Ayan, ito yung large size nila. 3 toppings yun. Ang pinili ko, cashew, chocolate syrup, saka chocolate. Yan, na rin na yung froyo. Halo-halo na. Yan. Big bite agad. First bite. Thank you, Lord. Yung froyo niya, tama-tama lang yung asin. Tapos, ang ganda ng pinili kong combination ng toppings. Chocolate, dadagdag ng tamis. Chocolatey flavor from the choco syrup. Tapos crunch and a little saltiness from the cashew nuts. Nabawasan ng kaunti ang banas. Yan, we're just waiting for the sunset. Sikat din ang La Union sa sunset niya. Kasama yung food trip, tapos ring view na rin ay sulit na sulit ang road trip pa LU. Grabe, just when you thought the view couldn't get any better, grabe. Look at the pink skies. Medyo purplish. Grabe. Ito pa lang, worth it na.